This call is now being recorded. Okay, once again, magandang umaga at ating simulan ang araw na ito sa isang panalangin. Okay. So, let us all pray first para sa session natin sa umagang ito. Panginoon, maraming salamat. Ang kami ay matuloy. Salamat sa pagkakataong maipatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng mga pagbabagong dulot at kinakaharap namin panahon. Gabayan ninyo kami lahat sa aral upang malina ang aming isipan at pangtapos ang anumang leksyon na itinuturo sa amin. Gabayan din naman ninyo ang aming na patuloy at walang sawang nagbibigay inspirasyon at gumagabay sa amin sa kabila ng kinakaharap namin puso. Sa iyo ang kaluwalhatian, ang pagsamba, Panginoon na Diyos, sa pangalan ng iyong anak na aming nagpapagtas. Amen. Okay, muli magandang umaga sa bawat isa at isang bagong araw na naman para sa atin sa ating aralin sa araw na ito. So, available na po ang module sa ating Google Drive. Yan, narinig ba ako? Okay, Google Drive and Google Classroom. Okay, so sa bawat isa, so every week inihingi ko na yun, umantabay kayo sa wait lang. Yan, umantabay lagi dun sa Google Classroom and Google Drive. So every week, usually Sunday ng hapon hanggang Monday ng umaga, yan, nag-upload na ako doon para sa inyo, para yun, magkaroon kayo ng advanced reading. Okay? So, yun po ang kailangan gawin. And then, sa pagkakaroon ng ang tawag dito, kapag nagsasubmit kayo ng inyong mga activity, so wag niyo hayaan na ang tawag doon, ma-submit niyo yon after ng deadline. So usually nagde-deadline ako para sa Filipino Friday ng gabi hanggang 12 midnight. Okay? Wag niyo nang gawing Sunday, Saturday or Sunday. So before the deadline, kailangan nakapag-submit na. And then usually sa ang tawag dito, homeroom guidance, ang dami kasi, no? Homeroom guidance hanggang Monday ng gabi. Okay? So mahaba-haba talaga ang time nyo para doon. So more than 1 week ang binibigay sa inyo. 5 days to 1 week. Okay? So yun po ang kailangan isaalang-alang. Yan. So kung napapansin nyo, mga teachers, nagkakaroon sila ng update sa mga merong kulang, yan, para ma-verify nila kung nag-submit talaga kayo or hindi. Kasi kamukha ng mga sinasabi namin, yan, malaking part po ang mga activity sa module. Okay, sa grade ninyo. Yun lang yung basihan namin kasi wala nang iba. So kung nagpapa-quiz man kami, nagkakaroon ng another activity, yan, additional lang yun. Pero nakafocus tayo sa module, syempre. Yung activity nyo sa module, yan, naka-check yan, bibigyan ng grade, lalong-lalo na yung mga activity. Kung napapansin nyo yung mga karagdagang gawain, yan, yung mga may rubric, yan, sa module na activity. Yan, malaki ang puntos na binibigay namin dyan. Okay, so mag-comply kayo. Huwag niyong hayaan na meron kayong malampasan doon. Dapat makompleto nyo. Kasi kapag merong isang kulang, malaki yung effect doon sa grades ninyo. Okay, so lahat ng subject yan. So kung merong question, pwede naman kaming tanungin. Yan. Once na talagang yung question na yun, hindi siya natanong, no, sa discussion or hindi siya na-raise.
Yan, so usually naman, lagi naman kumpleto yung namin, instruction namin every time na meron kaming pinapagawa. Okay? So, dapat maging responsable. So far, ano ba yung mga nare-report sa akin? Yan, meron lang nare-report na sa ibang subject ninyo. Siyempre, sa akin i-report yun as your advisor. Yan, during discussion, yan. So, yung iba daw, yan, iba yung sinasagot nila. Yan, namimiloso po. At parang nagkakaroon ng hindi magandang asal bilang isang estudyante. So sana yan, gawin natin yung tama, okay? Umasal tayo dun sa nararapat. And then sa pagsagot, no, kasi binabasa namin yung mga sagot nyo, lalo na sa essay or sa pagbibigay nyo ng reflection. Nababasa namin yan. So dapat yung pagsagot dyan, seryoso, okay? Huwag tayong magbiro sa pagsasagot. So, ibigay natin yung wastong sagot. No, huwag kayong gumamit ng double meaning. I mean, kasi alam nyo naman yun, di ba? Yung intention ng bata sa kanyang pagsagot. Okay, so sana last na yon na may i-report sa akin na ganong incident, no? So, alam ko mababait naman kayong lahat at responsable at ginagawa nyo yung dapat. Okay? So, ano lang tayo dito? Kumbaga, yun lang yung focus natin, mag-aral ng mabuti. Okay? So, nasa pandemic pa rin tayo. Wag na nating gawing komplikado ang buhay. Okay? So, gawin nyo lang yung responsibilidad nyo ng maayos na wala tayong magiging problema. Okay? So, yun lang po yung ilang mga paalala. Okay? So, tayo po ay darako sa ating pag-uusapan sa umagang ito. At nasa module 6 na po tayo ngayon. Okay, so kamukha na sinabi ko, tayo pa rin ay nasa paksa ng tula. Yan. Yan. Meron akong mga nababasa sa mga previous na activity ninyo. Yan, marami dito na magaling sila sa pagsulat. Okay. So, nakasulat kayo ng salaysay, maikling kwento. Yan. So, dun sa lesson natin tungkol sa nobela, yan, very good. At dun sa tula. Yan. So, tula pa rin tayo mula sa Pilipinas. So, bago yun, basahin natin ang expected na pag-aaralan natin. Ang ating babasahin ay isang tula na may pamagat na Ang Pagbabalik. Yan. Ang Pagbabalik na sinulat ni Jose Corazon de Jesus. Okay, so yun yung ating babasahin sa umagang ito. And then ang ating isa pang pag-aaralan patungkol sa tula na iyon ay pagtukoy at pagpapaliwanag sa mga magkakasing kahulugan na pahayag. Yan, so doon natin mapag-aaralan ito sa ating pagbabasa ng tula. Okay, so pagtukoy at pagpapaliwanag ng mga magkakasing kahulugan na pahayag. Okay? So parang sa English, di ba? Yan. So ano ba yung tawag sa mga salitang ito? Yan, yung mga magkakahulugang salita, magkasing kahulugan na salita or pahayag. So tinatawag silang synonyms, tama ba? Yan. So meron silang parehong kahulugan. Okay, narito yung kasanayang malilinang sa atin sa pag-aaral ng module na ito. So una, natutukoy at naipaliliwanag ang magkakasing kahulugang pahayag sa ilang taludturan. Okay, so kapag sinabing taludturan, ito ay may connection sa tula. Okay, so ating tutukuyin at ipapaliwanag ang mga salitang merong pagkakatulad sa kanilang kahulugan. And then pangalawa, na isusulat ang ilang taludtod tungkol sa pagpapahalaga sa pagiging mamamayan ng rehiyong Asya. Na isusulat ang ilang taludtod tungkol sa pagpapahalaga sa pagiging mamamayan ng rehiyong Asya. Okay, so dito, gagawa ulit kayo ng isang tula, okay, na meron siyang
pagpapahalaga sa pagiging mamamayan ng isang parte ng Asya. Okay, so yun po yung dalawang ay isa sa katuparan natin. So dito, meron tayo kaagad na gagawin under subukin. Yan, kung mapapansin ninyo, yan, dun sa subukin, ang panuto is hanapin mo. Okay, so ano ba yung gagawin dito? Tignan natin ang dati mo ng kaalaman, okay, tungkol sa bagong aralin na tatalakayin. So ang gagawin, babasahin at unawaing mabuti ang dalawang taludturang tula sa ibaba. Yan, meron kayong babasahin na tula at uunawain syempre. And then, gagawin, hanapin ang mga pahayag na ginamit sa tula na magkasing kahulugan. So, depende sa inyo ito. Bahala kayo kung ano yung mga pahayag na isusulat nyo. So, dapat meron siyang kasing kahulugan. So, ibig sabihin, dalawang salita na pareho ang kahulugan. So, hanapin nyo yung mga yon. Isulat ang mga ito at subukan mong ipaliwanag ang kanilang katuturan or kahulugan or yung gamit niya sa tula. Okay, gamitin mo ang chart sa ibaba sa pagtala or pagsulat ng inyong mga sagot. So, narito po ang tula. Ang pamagat niya ay pinuno. Yan. Pinuno. Okay, so meron lang mali dito sa ating chart. Yan. Yan, pwede yung ito yung gawin. Yan, diretso lang yan, pinuno. Okay, so ito yung title and then mula doon sa tula, yan, hanap kayo ng tatlong pares ng mga salita na magkasing kahulugan. Ibig sabihin, susulat nyo dito, bali 6 na salita. So, tigda dalawa. Okay, so tatlong pares sila. And then doon sa box, nakasulat ang salita and then sa bawat pares, meron siyang paliwanag. Yung pagpapaliwanag nyo, paano ba sila ginamit, ano ang kahulugan, ano ang kanilang tinutukoy dun sa binasang tula. Okay? So, yun po ang inyong gagawin sa subukin. Okay, dito tayo sa balikan. Okay. So, yan, puro na pabalik-balik. So, ang title po ay ang pagbabalik. Ito ay mula sa Pilipinas. Okay, so basahin natin kung ano yung pinapagawa dito sa balikan. So, ang mundo ng panulaan o ng tula ay tunay na napakasarap lakbayin. Minsan, natatangay ka sa mga nilalaman nitong mga imahe at samot-saring emosyon. Yan. So, sino ba dito ang mahilig magbasa ng tula? So, maaring sa inyo, last time, tinanong ko sa inyo kung sino yung mga nagbabasa ng nobela. Yan, yung iba nakapagsulat pa. So, maaring sa inyo ngayon, yan, meron yung iba naman ay mahilig magbasa ng tula at nakakapagsulat sila ng tula. Actually, ngayon, marami nang ang paraan ng pagsulat ng tula. Yan, malaya na tayo sa pagsulat ng tula. Last time meron akong nabasa ay napanood sa YouTube kung kilala niyo yung banda na Agsunta. Yan, meron siyang ginawang na spoken word poetry. Yan. So, isang tula yun and then siya binigkas na ito. Napakaganda. Yan. So, yan, fan din ako dun sa mga ganong klase ng paraan ng pagsulat at pagbigkas ng tula. Okay, so ito ay, yun nga, natatangay tayo sa nilalaman nitong imahe at samot-saring emosyon. Kasi ang tula, yan, madamdamin ang tula. Maaring siyang, yun nga, tula ng pag-ibig, tula mula sa iyong inspirasyon, yan, at marami pang mga ibang inspirasyon na pwedeng pagkuhanan na makakapagpakita at makakapagparamdam ng emosyon sa mga mambabasa or sa mga nakikinig doon sa binibigkas na tula. Okay, nandiyan napapahay ka na lang o kaya ay napapasana all na rin. Yan, doon sa inyong nabasang tula. May mga pagkakataon na nakapagbibigay tayo ng komento at nakapaglalahad din ng ating saloobin hinggil sa mga nilalaman na mga ito kagaya na lamang ng ginawa mo sa nakaraang aralin. Di ba binasa ninyo yung
binasa natin ang tula na may pamagat na kultura, no, ni Pat V. Villafuerte. Yan. So, nagkaroon tayo ng ilang mga komento tungkol doon. And then next, sa pagkakataong ito, bilang pagbabalik tanaw sa kasanayang iyon, iyong natutunan mula sa nakaraang aralin, nais ko muli mong balikan ang tulang pinuno. Yan, dun sa unang part. Isulat mo ang iyong mga naging pananaw o opinyon patungkol sa nilalaman o paksa nito. Isulat mo ang iyong mga kasagutan sa papel at gayahin mo ang format na inihanda sa ibaba. So, ang gagawin, yan, magkakaroon ka ng opinyon or sariling pananaw tungkol sa nilalaman ng tulang pinuno. So, same tula. Okay, so pinuno, and then sulat nyo to, ang aking mga pananaw. And then magbigay ka ng pananaw. Okay? When we say pananaw, opinion, reaction, okay, dun sa tula. Yan. Bakit kaya naisulat nung Makata yung tulang iyon? So ano ang kanyang mensahe? Ano ang binibigay na pahiwatig? So hindi lang na-specify dito kung sino ang sumulat ng tula. Okay? So ano kaya yung kanyang inspirasyon? Ano kaya yung mensahe? Yan. So lahat ng naiisip nyo na pananaw or komento tungkol sa tula, isulat nyo po dito. Okay? So 3 to 5 sentences will do. 3 hanggang 5 na pangungusap. Okay? So malinaw na siguro yan. Dito na tayo sa tuklasin. So magkakaroon tayo ng bagong aralin tungkol o iba pang mga kaalaman or impormasyon tungkol sa tula. Basahin ko lang. Napakagaling. Yan, nakarating ka na sa bahagi ito ng module. Dagdagan pa natin ang iyong kaalaman sa pamamagitan ng pagtalakay sa pagtukoy ng mga salita o pahayag na magkasing kahulugan sa tula. Okay. So, ang tula ay isang masining na paraan ng pagpapahayag ng mga saloobin. Yan. So, isa ito sa mga kahulugan ng tula. Masining na paraan ng pagpapahayag ng mga saloobin. Okay, napakalawak ng pwedeng maging paksa para dito. Yan, pwedeng kalikasan, pwedeng lipunan, pamilya, pwedeng edukasyon, pag-ibig, at marami pang iba. So sa pagsulat po ng tula, marami tayong pwedeng maging paksa. Okay, marami tayo pwedeng gawin at maraming pwedeng paghugutan ng inspirasyon. Yan, kasi sa tula, yun, malaya tayong maipahayag ang ating damdamin. At bilang isang manunulat ng tula, nasa sa atin pa rin kung paano yung pagbibigay natin ng interpretasyon. Okay? So, yun. Hindi simple ang paggawa ng isang tula. Ito ay pinag-iisipan ng mabuti upang makapukaw ng interes sa mga babasa nito. Yan, kung naranasan nyo na ng sumulat ng isang tula, yan, madali ba o hindi? Sige nga, anyone? Sa mga nakasulat na ng tula sa inyo, madali ba or hindi ang pagsulat ng tula? Anyone? Wala pa nakasulat ng tula sa inyo? Depende sa topic po. Yan, si Ryan nakapagsulat na siya ng tula. So, ang sabi niya, depende daw sa paksa. Tama? Yan, kung yung paksa ay nagmula sa guro, siyempre, lalo na kung wala kang kaalaman tungkol doon, wala kang inspirasyon, wala kang karanasan, yan, mahihirapan ka talaga. Pero sa pagsulat ng tula, lalo na kung hobby mo yan or libangan mo, so malaya kang pipili ng paksa. Okay? And then, doon kasi, kung ano lang yung talagang naiisip mo, naging inspirasyon mo, yun yung gagawin mo, syempre. Yan. Pero hindi simple talaga ang paggawa ng isang tula. Kailangan ng pag-isipang mabuti upang makapukaw ng interes sa mga babasa nito. Sa mga kilala nating singer, okay, na songwriter din, 'di ba? Merong ganoon, 'di ba? Yung singer sila at the same time songwriter. Yan. So bago nila gagawin yung awitin, yan, susulat sila ng lyrics, yan, yung mga salita na ilalapat nila sa tono. Yan. So ano ba yung mga inspirasyon nila? Kung kilala nyo yun mga bandang yan, sa Ben and Ben, di ba? Mga gaganda ng mga sinulat nilang mga awitin. Si Moira, sino pa yung sumusulat? Si Ogie Alcacid,
kilala niyo si Yeng Constantino at saka yung asawa ni Moira, si Marvin. Yan. So, yung mga kung nagbabasa kayo sa mga vlog, ay nanonood kayo sa mga vlog nila or nagbabasa kayo sa mga articles nila, yan, marami silang mga naisulat na tula na kung minsan, random lang. Anong ibig sabihin? Random. Parang bigla na lang papasok sa isip nila yung mga paksang ito and then nakakaisip sila na mga salita tungkol doon. Minsan, yung kay Marvin, yung asawa ni Moira, na ano lang siya, na-stuck lang siya sa traffic sa EDSA. Yan, habang siya ay nasa kalagitnaan ng traffic, nakapag-isip siya ng paksa na gagawin niyang lyrics ng kanta. Yan. So, ano yun? Panoorin niyo sa YouTube yun, yung kanta niya na EDSA. Title niya, EDSA. Yan. So, ganun lang. Parang nagkaano siya ng biglaang inspirasyon sa pagsulat ng lyrics ng kanta. And anyway, yan, tuloy natin. May mga estratehiyang ginagamit upang maging marikit ang isang tula. Para maging maganda ang isang tula. Okay? May mga strategy. Okay? Estratehiyang ginagamit. Nariyan ang paggamit ng malalalim na salita. Okay? Yung mga salitang pampanitikan. Okay? Pero ako, kung ano lang, para sa akin, no, kung ano yung mas naiintindihan nyo, yun yung gamitin nyo. Okay? Kasi anhin nila yung tula na hindi naman nila maintindihan, di ba? So, mas okay kung simple lang. Okay? Lalo na kung yan, nasa makabagong paraan na tayo ng pagsulat ng tula. Next, paggamit ng mga salitang di pangkaraniwan o kaya naman ay paggamit ng mga salita at pahayag na kung susuriin ay magkakasing kahulugan na. Yan. So, yun yung mga paraan or ilang mga strategy na pwedeng ma-i-advise para sa pagsulat ng isang magandang tula. Excuse me. Meron tayong halimbawa dito. Yan. So, basahin natin ang halimbawa. Pinuno ng bayan, siya'y hinirang. Yan. So, ito'y part ng ng tula dun sa pinuno. Mula ito sa unang saknong ng tulang pinuno. Yan. So, mula sa kanyang mga ginamit na salita, pinuno ng bayan, siya'y hinirang. Dito sa pangalawa, galing sa pangalawang saknong, kaya marapat lang na tiwala sa leader ng bansa ay ibigay. Yan. So, pansinin na ang mga salitang pinuno at leader ay magkasing kahulugan lamang. Okay? So, ang pinuno at leader ay magkasing kahulugan lamang. Pero bakit hindi niya ginamit ulit yung salitang pinuno? Kasi parang kapag ulit-ulit, lalo na kasi yung tula, kakaunti lang siya. Konting mga pahayag lang siya. Hindi kamukha ng kwento o ng isang nobela, mahaba. Di ba? Mahaba. Maraming mga salita ang nakikita natin. Kasi salaysay sila. Okay? Pero dahil sa tula, kakaunti lang siya, yung kabuuan ng mga salita, parang hindi na mga magandang pakinggan or hindi siya magandang basahin kung paulit-ulit yung paggamit ng salita. Kaya, imbes na pinuno ulit yung ginamit niya, gumamit siya dito sa pangalawang saknong na salitang leader. Okay? Para maiba, magkaroon ng variation yung mga salitang ginagamit. Okay? So, pero, kung papansinin, ang salitang pinuno at leader ay magkasing kahulugan lamang. Yun po ang kahalagahan ng paggamit ng mga magkakaibang salita pero magkakasing kahulugan lang siya. Yun po ang gamit niya sa pagsulat ng tula. Tumutukoy ang mga ito sa isang tao na pinangungunahan ang isang lugar. So maaari ring sabihin na ang mga pahayag na pinuno ng bayan at leader ng bansa, okay, ay magkasing kahulugan. Yan. So, yun po ang tinutukoy. So, ganon kahalaga ang pagpili ng mga salita sa pagsulat ng tula. So, as much as possible, kung meron kayong mas maiisip na iba pang salita, pero pareho lang kahulugan, yun po ang sundin natin. Yan, para mas maganda ang pagsulat ng tula. Ang paggamit ng mga salita o pahayag na magkakasing kahulugan sa isang tula ay ginagawa upang hindi maging paulit-ulit ang paggamit ng mga salita na maaaring maging sanhi ng pagkawala ng interes
ng mga mambabasa. Yan. Di ba? Kung kayo din naman ang magbabasa, kung paulit-ulit na lang ang ginagamit ng mga salita, di ba, nakaka-boring, yan, nakakabagot, mawawala yung interest natin. Pero mamamangha tayo kung ang mga salita o pahayag ng ginagamit ay yun, magkakaiba, pero isa lang naman ang pinupunto. Okay, so yun po ang isa sa mga kailangang isaalang-alang natin sa pagsulat ng tula. Okay, isa pang halimbawa na mula sa tulang kultura na binasa natin last week. Okay, na pamagat niya ay kultura, ang pamanan ng nakaraan, regalo ng kasalukuyan at buhay ng kinabukasan. So mula dun sa tula, yan, magkakapantay-pantay sa kalayaan at karapatan. Magsasama-sama, magkakapit-bisig, magtutulong-tulungan, habang patuloy na umakbang upang galugarin pa ang kulturang pagyayamanin ng ating lahi. Okay. Mapapansin naman dito na magkasama sa isang taludtod ng mga salitang magkakapit-bisig at magtutulong-tulungan. Ang dalawang salita ay magkasing kahulugan rin na tumutukoy sa pagkakaroon ng ugnayan ng mga tao upang mapagtagumpayan ang isang bagay o magawa ng mabilis ang isang gawain. Okay, so magkaiba silang kahulugan, magkapareho sila ng kahulugan pero magkaiba sila ng spelling, ng pagkakabaybay. Magkaiba sila ng pagbuo ng salita. Pero meron silang iisang kahulugan. Yan. So paano naman yung gamit na ito? Ano naman yung gamit ng mga pahayag na yan? So kapag nangyayari ito, ibig sabihin binibigyan ng emphasis or dinidiin niya ang kaisipan. Okay, kaya ginamit niya ang mga salitang ito. Magkakapit-bisig, magtutulong-tulungan. Parang, di ba, dinidiin niya ang gusto niyang sabihin na kaisipan doon. So, yun po ang kahalagahan ng pag-iisip ng mga salita. Di ba, kapag ganon, mas solid siya, mas madiin siya sa isang tula. So, yun po ang kahalagahan noon. So, ngayon naman, yan, mula doon sa mga napag-aralan natin sa mga salita magkakasing kahulugan sa isang tula. Yan, meron tayong susuriin at babasahing mabuti na isang tula. So under sa suriin, basahin at suriin natin, suriin mo pa ang isang tula na isinulat ng makatang si Jose Corazon de Jesus. When we say makata, ito ay isang manunulat ng tula. Okay, suriin ang mga salita at mga pahayag na ginamit sa tula. Alamin kung mayroon sa mga ito ang magkakasing kahulugan. Namnamin mo rin ang nilalaman at mensaheng hatid nito sa iyo. Pagkatapos mong basahin at namnamin ng tula, nais kong sagutin ang ilang katanungan na inihanda para sa iyo. Okay, so ang pamagat ng tula ay ang pagbabalik. Sinulat ni Jose Corazon de Jesus. Okay, so ang gagawin natin, babasahin ko ang tula and then syempre susundan nyo sa inyong sariling pagbabasa dyan kahit di namin kayo naririnig. And then, habang binabasa natin, unawaing mabuti. Okay? Unawaing mabuti, yan, ang babasahing tula. Okay? Maaring ang aking paliwanag ay kaiba sa inyo. At hanapin nyo na, yan, tukuyin ninyo ang mga ginamit na salita na meron siyang magkakaparehong kahulugan. Okay? So, let's start. Ang tula ay ang pagbabalik na sinulat ni Jose Corazon de Jesus. Okay. Babahagya ko ng sa nooy nahagkan, sa mata ko'y luha ang nangag-unahan. Isang panyong puti ang ikinakaway nang siya ay iwan ko sa tabi ng hagdan. Sa gayong kalungkot na paghihiwalay, mamatay ako, siya'y nalulumbay. Ulitin ko, unang sakanong, babahagya ko ng sa nooy nahagkan, sa mata ko'y luha ang nangag-unahan. Isang panyong puti ang ikinakaway nang siya ay iwan ko sa tabi ng hagdan.
Sa gayong kalungkot na paghihiwalay, mamatay ako, siya'y nalulumbay. Next, nang sa tarangkahan ako'y makabagtas. Ulitin natin. Nang sa tarangkahan ako'y makabagtas, pagsigaw ang sabing magbalik ka agad. Ang sagot ko'y, oo, hindi magluluwat. Nakangiti akong luhang nalaglag. Luhay nalaglag. At ako'y umalis, tinunton ang landas, nabiyak ang puso't naiwan ang kabiyak. Ikatlong saknong, lubog na ang araw, kalat na ang dilim, at ang buwan na may ibig na magningning. Makaorasyon na noong aking datnin, ang pinagsadya kong malayong lupain. Kuwagong nasa kubot mga ibong itim ang nagsisalubong sa aking pagdating. Susunod, sa pinto ng naroong tahanay kumatok. Pinatuloy ako ng magandang loob. Kumain ng konti, tulog sa lungkot. Ang puso kong tila ayaw nang tumibok. Ang kawikaan ko, pusong naglalagot. Mamatay kung ako'y talaga ng kulog. Nang kinabukasang magawak ang dilim, araw ay namimintanang matay nagniningning. Sisimulan ko na ang dapat kong gawin. Ako'y nag-araro, naglinang, nagtanim. Nang magdi-Disyembre, tanim sa kaingin, ay ginapas ko na sa irog dadalhin. At ako'y umuwi, taglay ko ang lahat. Mga bungang kahoy, isang sakong bigas. Bulaklak na damo sa gilid ng landas, ay pinutol ko na't pagandog sa liyak. Nang ako'y umalis, siya'y umiiyak. O marahil ngayon, siya'y magagalak. At ako'y lumakad, halos lakad takbo. Sa may dakong ami, meron pang musiko. Ang aming tahanay, masayang totoo. At nagkakagulo ang maraming tao. Salamat sa Diyos ang nabigkas ko. Nalalaman nila na darating ako. At ako'y tumuloy, pinto ng mabuksan. Matay na papikit sa aking namasdan. 4 na kandila ang nangangabantay sa paligid-ligid ng irog kong bangkay. Mukha nakangiti at ng aking hagkan. Para pang sinabi, irog ko, paalam. Okay, so yun po ang tula. So ano kaya ang kahulugan ng tulang ito? Ano kaya yung mensahe niya sa atin? Okay. So, natitiyak kong nawili ka sa pagbasa ng tulang ang pagbabalik. So, maaari niyong basahin muli para lalo niyong maunawaan mamaya. So, hindi ko na kayo tatanungin kung ano ang kahulugan nun. Hindi na natin pag-uusapan kasi merong katanungan sa ibaba na kayo mismo ang sasagot. Okay? So, sarili niyong reflection ang isasagot niyo dyan. Okay, sa bahaging ito, ipakita mo naman ang iyong angking galing sa pag-unawa sa binasang tula. Pakisagot lamang ang kasunod na mga tanong. So, meron tayong 5 katanungan dito na susubok kung paano nyo naunawaan ang tula. So, sa tingin mo, bakit ang pagbabalik ang piniling pamagat ng mayakda sa kanyang tula? Okay, sa pagsagot po ng mga ganitong uri ng katanungan, so, ang pagsagot po ay kompleto dapat. Okay? Complete sentence. 1 or 2 sentences. Okay, sa tingin mo, bakit ang pagbabalik ang piniling pamagat ng mayakda sa kanyang tula? So, palagay nyo yun. Okay? So, isulat ang sagot. Paano isinalaysay ng mayakda ang kanyang pagbabalik? Okay? Bakit kailangang lisanin ng persona?
when we say persona, yun yung nagsasalita, okay, sa tula. Okay, yun yung tao na nagpapahayag ng kanyang karanasan doon sa tula. Okay, sa tula, ang kanyang irog. Bakit kailangang lisanin niya ang kanyang minamahal? Okay, number 4, ilahad ang iyong naramdaman habang binabasa ang tula. Then number 5, ipaliwanag ang mensaheng nais ihatid ng tula. Okay? So, yun po ang gagawin nyo at sasagutin nyo doon. Okay, dito na tayo sa pagyamanin. And mabilis lang ang module 6. Okay, balikan mo ang iyong naging pagsusuri sa tula ni Corazon de Jesus na ang pagbabalik. Ano-ano ang mga salita o pahayag na ginamit sa akda na magkasing kahulugan. So this time, hahanapin nyo doon sa tula ni Jose Corazon de Jesus na ang pagbabalik. Hanapin nyo ang mga ginamit na salita or pahayag, pwedeng word or phrase na magkasing kahulugan. Okay? Ipaliwanag mo rin ang kanilang kahulugan. Kopyahin mo sa iyong sagutang papel ang format ng chart sa ibaba upang paglagyan ng iyong mga kasagutan. Isulat sa loob ng 2 kahon ang salita o pahayag na magkasing kahulugan at sa loob ng bilohaba naman ang iyong paliwanag sa kanilang kahulugan. Okay. So parang yung ginawa doon sa unang part. Hanapin ang mga magkasing kahulugan na salita, sulat dito sa mga box, and then yung sa oblong yung kanilang kahulugan. So ilan ba hinihingi? 4. Okay, 4 na pares ng mga salita. Alright. So I think clear na po yon. Kaya dito na tayo sa isa-isip. Okay, last time, yan, diniscuss na natin ang mga ilang impormasyong ito tungkol sa tula. Okay. So, ito ay tumatalakay sa elemento ng tula. So, ito ay yung sukat. Diba? Nasa pinanood nyong video or recorded discussion, ang discussion na ito. So, ito ay yon, sukat. When we say sukat, ito yung bilang ng pantig sa isang taludtod. Okay? Okay, when we say taludtod, ito yung linya. Okay? So, ganito yung halimbawa ng sukat. Yan. So, dito sa unang taludtod, meron tayong 8 pantig. Yan. Same sa ikalawa hanggang sa ika-4. Ito ay mula sa tulang kaibigan ni Emelita Perez Baez. So, kapag sinabing sukat, ito yung bilang ng pantig. So, dito sa bawat taludtod, meron tayong 8 pantig or 8 na pantig. Okay? So, yun po yung sukat. May mga tula po na may sukat at may mga tula na walang sukat. Okay? Kapag merong sukat ang gagawin mong tula, so dapat sasakto siya kung paano siya sinimulan. Kung sinimulan mo siya na meron siyang 12 pantig, so dapat hanggang matapos, ganun siya. Okay? So, yun po yung sukat. At pwede namang walang sukat na tinatawag nating malaya. Tulang alaya. Wala siyang sukat at wala rin siyang tugma. So, ano naman yung tugma? When we say tugma, ito yung kapag ang huling pantig sa bawat taludtod ay magkakasintunog. Okay? Tunog na pare-pareho sa ulihan sa loob ng isang saknong. Okay? When we say saknong, ito yung pinagsama-samang mga taludtod. Usually, meron tayong 4 na taludtod sa isang saknong. Yan. So, ito niyan, isang saknong siya. At sa isang buong saknong, meron siyang 4 na taludtod. At ang tugma niya ay tugmaang A. Bata, problema, matanda na, at kaya ba. Okay? So, pareho-pareho yung tunog sa hulihan. Okay, yun po yung tugma. When we say kariktan naman, ito yung mga salitang ginamit na merong magandang pakinggan. Okay? So, halimbawa nito, yung imbes na gamitin mo yung salitang maganda, maaari mong gamitin yung salitang marikit. Okay? Kung imbes na gamitin yung mahirap, pwedeng gamitin yung dukha o maralita. So, yun po ang kariktan. When we say kariktan, mas masining, okay, mas malalim, at magandang pakinggan ang mga salita. Okay, next naman, talinghaga. Yan, kapag sinabing talinghaga, ito yung mga salitang, kumbaga, ang tawag dito, tayutay, yung mga ganyan, yung
parts of speech. Yan. So halimbawa nito yung mga nagbabanat ng buto, isinusugal ang buhay, yung gano'n. Yung kumbaga ano siya, mga salitang pampanitikan. And then kaisipan, ito yung mensahe naman. Okay? Na pinaparating ng sumula ng tula patungo sa kanyang mambabasa. Okay, so yun po ang mga elemento ng tula. Okay, so sa pagsulat po ng tula, kailangan isaalang-alang po yung mga yan. So, mas magiging maganda ang tula mo kung yun yung mga bagay na isinasaalang-alang mo. Okay, so I think clear na po yan. So next, dito tayo sa isagawa naman. So ano ba yung gagawin sa isagawa? So, basahin ko lang. Nagkaroon ka ng kaalaman sa mga estratehiya sa pagbuo ng tula. Ang paggamit ng mga salita o pahayag na magkakasing kahulugan. Karagdagan pa rito, natutunan mo rin ang mga elemento na dapat taglayin ng isang magandang tula. Yung sukat, tugma, karektan, talinghaga, at kaisipan. Natitiyak ko na sa pamamagitan ng mga ito ay nagkaroon ka na ng ideya sa pagbuo ng isang tula. Kaya ngayong may sapat ka ng kaalaman sa pagbuo ng tula, inahamon kita na gumawa ng iyong sariling tula. Ano ba yung gagawin? Isang saknong lang na tula na naglalaman ng mga pagpapahalaga sa pagiging mamamayan ng rehiyong Asya. Okay? Isang saknong na tula na naglalaman ng mga pagpapahalaga sa pagiging mamamayan. So, maaring sumulat ka ng tradisyonal na tula o kaya naman ay malayang taluturan. Pero this time, sige, it's up to you kung gagawa ka ng tradisyonal. When we say traditional, may sukat at tugma or pwedeng malaya. Kapag sinabing malaya, wala siyang tugma or sukat. Pero syempre, iba yung point nung yung meron siyang sense. Meron siyang kariktan, meron siyang pagsunod dun sa mga elemento. Okay? So, i-challenge niyo yung sarili niyo. Okay? So, much better kung sundin niyo yung mga elemento ng tula. Ang iyong tula ay nagtataglay dapat ng 8 hanggang 10 taludtod. Okay? So, isang lang siya, saknong, pero meron siyang 8 or hanggang 10 taludtod. So, it's up to you, 8 to 10. Maari mong isaalang-alang ang ating mga pagpapahalaga bilang Pilipino sapagkat tayo naman ay bahagi ng rehiyong Asya. Okay? So, ang paksa ay tumutukoy sa kultura ng mga Pilipino or kultura sa atin dito sa Asya, rehiyong Asya. Mas mainam kung makakapanaliksik ka rin ng mga pagpapahalaga sa ibang bansa sa Asya. Tiyak na magiging kapanapanabik ang iyong malilikhang tula. So, yun po ang gagawin nyo. So, next, basahin natin. Ano ba yung kailangang isaalang-alang? Huwag mo sanang kalimutang isaalang-alang ang iyong mga natutunan sa pagbuo ng tula. Yun nga yung mga elemento. Ang iyong may susulat na tula ay tatayain gamit ang sumusunod na pamantayan. So, ito yung aking maging basis sa pagbibigay ng points. Okay? So, siguro ako, 30 points yung ibibigay ko dyan. Ito times 2 ko yung kabuang puntos. Okay? And then, sa pagpalagay ko, handang-handa ka na, humugot ka na ng iyong inspirasyon at simulan na pagsulat ng tula. So, yun yung isa sa katuparan. Huwag niyong kalimutan isulat ang pamagat. Okay? Pamagat. So, kanya-kanyang pamagat yan at kanya-kanyang paksa. And then dito, last part na tayo. After niyong ginawa yon, so, sagutin lamang ang mga inihingi dito sa tayahin. Wow na wow. Malapit mo nang matapos ang module na ito. Magpatuloy ka lamang at pangako ko sa iyong madadagdagan pa ang iyong pagkatuto. Halika at sagutan mo ang iba pang mga gawain na naihanda para sa iyo. So sa under tayahin, letter A, fact or bluff. Parang true or false lang. True or false. Tama o mali. Pero ang gagamitin, basahin at suriin ang pahayag. Sulat sapat lang ang fact kung ang pahayag ay tama. Fact. Okay? F-A-C-T kung tama. At isulat naman yung bluff kung ang pahayag ay mali. Fact or bluff. Okay? So, 5 na mga pahayag, isulat mo kung fact or bluff. And then, letter B.
magkaiba man, magkasing kahulugan din. So anong gagawin dito? Suriin ang mga lyrics ng ilang mga awitin at hanapin ang pares ng magkakaibang salita o kaya naman ay pahayag na ginamit sa lyrics na magkasing kahulugan. Okay. When we say lyrics, ito'y mga salita sa isang awitin. Okay? So, may consider din natin sila na tula. So, from tula, binigyan ng tono para maging isang awitin. So, hanapin nyo dito sa mga pahayag mula sa isang lyrics. Okay? And then, hanapin nyo yung mga salita magkasing kahulugan. Okay, ilan ba yan? 3. And then lastly, karagdagang gawain. Yan. So ano ba yung gagawin dito? Sabi ko na nga ba't kayang-kaya mo? Narito na sa huling bahagi. Narito ka na sa huling bahagi at huling gawain para sa iyo. Madali lang ito, kaya huwag kang mag-alala. Kung nagawa mo yung mga unang gawain, tiyak na magagawa mo rin ito. Handa ka na ba? So anong gagawin? Humanap ka ng isang awitin. Yan, pwede kayo mag-search sa Google na nagtataglay ng mga magkakaibang salita o pahayag subalit magkasing kahulugan. Isulat ang buong lyrics ng awitin sa isang buong papel at salungguhitan mo ang mga mahanap mong salita o pahayag na magkasing kahulugan. Okay? Humanap ka ng isang awitin na nagtataglay ng magkakaibang salita o pahayag subalit magkakasing kahulugan. Okay? So, lyrics ng isang awitin. Maaring yung paborito mong kanta. Okay, sulat mo yung lyrics dyan sa papel and then sa lungguhitan or underline mo yung mga mahanap mong salita o pahayag na magkasing kahulugan. Okay, and then siguro under dun sa na-underline mo, bigyan mo sila ng number. Kung yung pareho, yung 1 and then 1 dun sa kapareho niya ang kahulugan and then 2, 2. Okay, so para ma-distinguish lang natin. And then, that's it. Okay, binabati kita sapagkat narating mo ang dulo ng paglalakbay sa module na ito. Mahusay mong natapos lahat ng gawain na naiatang sa iyo. Nawa ay nakatulong ang module na ito upang mapalawak ang iyong kalaman sa mga salitang magkakasing kahulugan at sa pagsulat ng tula. Sa susunod na aralin ay mararagdagan pa na naman ang iyong kalaman tungkol sa akdang tuluyan na sanaysay. Okay? So, yung next lesson natin ay tumatalakay naman sa sanaysay or essay. Okay? So, yun po ang pinakahuling gawain sa Module 6. Di ba? Madali lang ang Module 6. Okay, so that's it. Any question before we leave this call? And then, so gamitin po ang time sa pagsagot ng inyong mga gawain. Okay, so 8:06 na po ng umaga. At yun, marami pa yung time nyo hanggang 11:30 para sa pagsakatuparan ng inyong mga gawain. Any question? Baka may question kayo bago tayo mag-leave. Okay, kung walang question, yan, meron bang humabol dito na nag-join na hindi na-check yung attendance kanina? Kung meron, just inform me. Okay? At kung wala, okay, paki-open po ang camera and then harap po sa camera para sa picture. Okay? Pamendilo Pamendilo Marimla. Okay, so harap po sa camera para sa picture. Yan. Yung iba naka-off talaga, baka sira yung camera nila. Okay, so harap po. Be ready. 1, 2. Isa pa. 1, 2. Okay, so maraming salamat po at isang maganda at mapagpalang umaga sa inyo. Happy learning and God bless you all. Okay, see you tomorrow sa ating homeroom guidance. Good day, sir. Good day. Thank you, sir. Thank you po. Bye. Thank you, sir. Day, sir. Thank you po, sir. Good day, sir. Good day, sir.